Na Federation of Free Farmers Cooperative. Ginoong Montemayor, magandang umaga, si Joel Sibeng po Good ito. morning po. Yes, good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig. Opo, ikakalat na raw po ng DA yung 42 pesos na bigas na kada kilo doon sa ilalim po ng Rice for All program. Anong initial reaction ng grupo po ninyo dito? Well, una, parang inaamin nila na yung pagbaba ng taripa noong July from 35% to 15% para ibaba yung presyo ng bigas ay hindi umepekto. No? Kaya kailangan pumasok na ngayon ang gobyerno para magbenta ng mababang bigas. No? So, kini-question pa rin namin yung logic ng pagbaba nila ng taripa. Nawalan tayo ng koleksyon ng taripa at hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. Mhm. Ang nakinabang mga trader. Oo nga eh. Sinasabi nga- klaseng policy yun, no? Sinasabi nga, Sir Raul, na 12 billion ang nawala sa kaba ng bayan Yes. natin na nag-translate sa kaba naman ng mga traders, importers. Yung 12 Yun na nga. billion na yan, ano ha? And then ngayon, ang solusyon nila, imbis na asikasuhin bakit nangyari yon, ang solusyon nila ay lalong magpalugi dahil ibibenta nila yung bigas sa 42. Sa palagay namin, kwan yun eh, paluging presyo yun eh. Mhm. Kaya po, Sir oo. Raul, kaya po bang i-sustain ng gobyerno yun kung halimbawa ikakalat kasi hindi na lang sa Kadiwa Store, sa mga ordinaryong pamilihan na lang ilalagay yung 42 pesos per kilo ng bigas para po maging available sa mas nakararami. Kaya bang i-sustain ng gobyerno yon? Hindi rin dahil in one day we consume about 35,000 tons, ano, di ba? 700,000 bags of rice per day ang ating konsumo, no? Ilan lang naman yung aabutin ng mga Kadiwa outlets na yan. In fact, sa mga Kadiwa outlets mismo, limited ang supply, no? Kaya nagkakaubusan kuminsan, no? So, again, yung plano nila na magkalat ng 42, it's more for showing na may ginagawa ang gobyerno. Mhm. Pero it will not solve the problem dahil ang problema ng mataas na presyo ng bigas ay system-wide. Mhm. Lahat ng lugar, lahat ng palengke, mahal ang bigas. No? Ano po At ang pwedeng hindi... ano po oo. ang pwedeng gawin ng gobyerno para yung immediate, immediately, oo, siguro hindi yung hindi tayo Oo. mapagkakitaan lang ng mga traders. Immediately siguro, Sir Raul, bawiin yung executive EO order, no? 62. Yung EO Isa 6, yun, bawiin na kagad yun. Mhm. Ang naging problema namin sa EO62, bagamat hindi naman bumaba presyo ng bigas, yung palay naman bumagsak. No? Kasi yung dumadating na imported, pagpasok niyan sa merkado natin sa wholesale market, mababa. Sabi nga ni D8, 36 to 38 pesos per kilo lang yan. Paglabas ng piera, no? At yan ang sumasalubong sa local rice natin sa mababang presyo. Kaya pati yung palay ay bumabagsak, no? Pero from the wholesale to the retail, iba ang storya. From 38, naging 50, naging 55, no? So, in between, meron talagang nakajackpot dyan na hindi masolusyonan ng gobyerno. Ang solusyon nila ay magbenta ng sariling bigas nila sa mura. So parang I doble don't think- lugi. Doble lugi. Saka it doesn't solve the problem. No? Sa tingin niyo bakit Kaya, umaabot oo. from 36 to 38 tapos pagdating sa palengke 50 to 55 pesos per kilo? Ang sinasabi kasi ang daming dinadaanan nito Joel na kamay bago Naku. po makarating sa palengke. Sinasabi lang nila yun. Pero sa totoo lang, Oo. dapat ang kamay dyan tatlo lang. No? Yung farmer, yung trader na bumili sa farmer, at yung retailer. Diba? Kasi yung trader na bumili sa farmer, dapat nasa kanya na yung logistics dyan. Totoo diba? yan, oo. Wag na niya ipasa sa iba yung logistics dahil yun ay layer na naman ng patong Correct. sa presyo. So halos tatlo lang. Halimbawa, kung imported rice yan, yung importer, kukuha yung source, kukuhanan niya, magbabayad siya ron. Tapos yung importer, tapos Wholesaler. yung wholesaler na, di ba? Yes. Sabi ni Secretary Laurel, 38 pesos lang dapat ang wholesale price niyan. So pagka nag-retail yan, magkano lang dapat ang patong dyan, Sir Raul? Ay, mga usually from 2 to 4 pesos per kilo Ayun, lang no, yan. kita mo yan. Tapos ito, nagre-reklamo yung mga retailer sa palengke. Pagka daw dinagsa sila ng 42 pesos doon,
Mahal na Rice for All program, malulugi. Hindi sila malulugi. Mababawasan Mababawasan ng lang daw kita sila nila. ng kita. Yes, yes. Diba? Actually, ang hinala ko, ang malaking patong is on the retail side. Talaga Kasi- po? Hindi doon sa kasi gitna yung trader? Oo. Yung importer kasi, pagdating ng barko niyan, bulto-bulto yan, no? Metriko tonelada, wala siyang masyadong paglalagyan. Kaya ang tendency niyan ay bago pa lang dumating yan, binibenta na niya. Correct. At Oo. kailangan hindi siya magpapatong ng malaki para mabilis ang pagbenta niya. No? Mhm. Yun ang intindi ko. No? Hindi masyado sa importer. Of course, kumikita rin siya pero hindi masyadong malaki. Now, yung wholesaler pinapasa sa retailer, posible nagpa-profiteer din doon. Mhm. And then yung retailer to consumer, Yun ang ang malaki. hinala ko, doon ang malaki. Doon malaki. Oo. Sa tingin niyo magkano yung Oo. pinapatong ng retailer? Kasi pino-compute ko, normally from 38 pesos imported, 20% yung patong mo all the way to retail. Mhm. So, pasok na lahat yung gastos mo dyan at saka yung normal na kita. So dapat hindi lalampas ng 45. Tama ba, Sir Raul? Yes, Oh, yun, 43 to 45. O, kita mo yan? Tapos bebenta So, ng 55. 10 piso agad per 50. kilo. Palagay natin 50 na lang. So, may extra silang 5 piso bawat kilo. Mhm. Pinaghahatian siguro ng Ayun, wholesaler at saka Kita mo yan? Di sana, di maganda na rin mapakalat yung Rice for All. Miski na malugi tayo ron para magkaroon ng competition, mapilitan sila ibaba yung presyo nila para mapakinabangan ng consumer. pagtatawanan lang yan ng mga retailer. Ganun ba? Nila, Bakit po? mauubos kagad yan eh. O kasi nga hindi kaya Hindi i-sustain kaya yun i-sustain. Oo. Oo, kaya Seryoso. systemic yung problem. No? Mhm. Hindi kayang sagutin ng pakikialam ng gobyerno unless ibalik nila yung dating NFA na talagang nagpapakalat ng bigas sa mga Yeah. palengke. O para no? i-impluensyahan yung presyo Kaya sa nga, market. oo, Yes. yun yung pinakamainam na Yes. gawin mabuti na yung magkautang-utang tayo sa NFA kaysa naman ito, tumatabo Ang ng yung todo. mayaman lang, yung mga negosyante. Oo. Pero ang dami rin kalokohan nangyari doon sa NFA. Yes. Bantayan po Pinapalusot. natin. Bantayan natin yung NFA, Oo. Sir Raul. Yes, Kailangan yes. bantayan natin. Oo. Ah, So there is a proposal kasi dati na payagan uli ang gobyerno na umangkat at ang aangkatin niya ay yung medyo mababang klaseng bigas kasi karamihan ng inaangkat ngayon yung mga premium grade kaya mahal eh. Yun yung mga 60 Hindi pesos. naman oo. Oo, hindi naman sila umaangkat nung para sa masa Ito, kasi mahina Matanong ko lang, kita Sir rin. Raul, itong 42 pesos na bigas ng gobyerno do sa Rice for All program, imported? O dito, Yes. locally sourced? Well, ang narinig namin kasi parang galing sa NIA yan eh, National Irrigation Administration. Kung ganun, kasi sinasabi ng NIA, di ba, nagbebenta sila ng 29? 29. Pero yun ay limited lang para sa mga vulnerable sector. Pero kita na raw ang magsasaka doon. Kita na rin. Oo. Hindi na rin Well, lugi ang NFA. Subsidized din ng gobyerno yun eh. Oo, hindi rin lugi ang NIA doon. Actually, lugi. Lugi ba? Subsidized natin yun eh. Kasi yung kabuang storya niyan, binibigyan yung magsasaka ng up to 50,000 pesos per hectare na ayuda. In exchange, bibilin nila sa magsasaka sa mababang presyo. So, ganun din yun. gastos pa rin ng gobyerno. Yes, Oo, kaya again, subsidized pa rin. maganda yung adhikain, pero again, sustainable ba yung ganyan? At masasakop ba niya yung dapat sana all, di ba? Hindi. Totoo yan. Yun lang makikinabang dyan. Kaya kailangan reviewin nila yung strategy nila sa presyo, Oo. lalo na itong importation. Okay, sige. Sir Raul, salamat sa oras Sir, mo. thank Mag-ingat you. ka. Thank you. Good morning. Salamat din. Good morning po. Good morning, Alright, sir. salamat po. Thank you. Hoy, Hilingan, walang pinoprotektahan.